Ilang mga pamilya ng missing Sabongeros pinag-swimming umano sa farm nitong Chinese businessman na si Atong Ang. Ang payroll o pinunuhol umano ng pera para hindi na dumalo sa mga pagdinig ng missing Sabongero case. Isinumbong naman yan sa Department of Justice. Mareport dyan si Bobo Grant Hilario. Isinuwalat ni Dayan Loyola, kinakasama ni Ferdinand Dizon na isa sa mga missing Sabongeros na ang ilan sa pamilya ng mga biktima ay pinag-swimming pa umano sa farm ni Charlie Atong Ang. Dito anya ibinibigay ang pera na layon himukin ng mga pamilya ng missing Sabongeros na hindi na dumalo sa pagdinig ng mga kasong isinampal laban kay Atong Ang. Kahapon ay formal nang naihain sa Department of Justice ng natirang 5 pamilya ang reklamong obstruction of justice laban kay Attorney Caroline Cruz at iba pa. Ang naturang abogado si Atong Ang ay ang siyang pinararatangang pasimuno at mismo nagbibigay ng perang panuhol sa kaanak ng mga nawawalang Sabongero. Itinataon po nila na hearing yung bigayan. May mga, yun nga po, isang beses po silang nag-swimming sa Siniluan or Batangas. March 25 po yun, saktong hearing po namin yun. Para hindi po sila umattend, nagpapaswimming po sila. At doon ibibigay yung pera. Sa mga nag-swimming, baka hindi na kayo makabalik sa susunod. Hindi natin alam. Dinala nga kayo sa, niloko nga kayo eh. Nagsinungaling nga sila sa inyo na doon pala ang punta nyo sa isang farm ni Atong Ang. Pero ang sabi sa inyo saan? Sa isang Siniluan Falls ba yun? Pero dinala sila sa sa farm ni Atong Ang mismo. Dahil rito'y malakas ang paniniwala ng kampo ni Loyola na mayroong ginagawang hakbang ang kabilang panig para tuluyang humina ang kaso sa pagkawala ng mga Sabongero. Kaya niyang inilahad ang patungkol sa payroll o natatanggap na perang aabot sa 40,000 piso kada kinsenas. Na talagang ginagapang po kami isa-isa para hindi na umattend dun sa hearing, kapalit ng perang ibinibigay po nila. Yung mga kasama ko po na hindi po sumang-ayon doon sa mga gusto nila, merong 40,000, merong 20,000. Kada buwan? Hindi po, yun po yung mga unang nakausap. Pero sa ngayon po sila, hanggang ngayon po nagpe-payroll pa din sila. Siguro binabago lang po nila yung mga date para hindi po sila ma-entrap. Kasi natatakot na din sila. 20,000 po. Per 15-30. So, total of 40K pa rin. Samantala, aminado si Dayan Loyola na maging siya ay nakatanggap rin ng pera mula sa pinararatangang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Subalit sa inahin nilang reklamo, ay kalakip at kasama nito ang perang natanggap mula sa abogado na siyang gamit ngayon bilang ebidensya. Actually, yun po yung evidence namin. As evidence po namin. April, yung sa akin, April 22 po, nakatanggap ako ng 10,000, tas April 20 yung 20,000. Mismong si Caroline Cruz po yung nag-abot sa akin. Direct. Hindi po, nung nakipag-usap po siya. Una po nun dun sa opisina niya, pangalawa po dun sa Shangri-La. Actually, tapos na kami mag-usap nun eh. Nung inabot niya yun sa akin, konting tulong lang daw po at para daw po sa abala. Inaasahan matapos ang formal na paghain ng reklamo ay tutukuyin na ng Department of Justice prosecutors ang pagkukonsidera na maglunsad ng preliminary investigation hinggil sa kaso habang nananatiling bukas ang himpilan ng Bombo Radio para sa anumang paliwanag o depensa ng inaakusahang mga individual. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.